Hello team Pinoy Freedom Fighters. Sa video ito, may i-share ako sa inyo na isang application na ginagamit ko para mag-capture ng screen or ng screen capture software para dun sa mga magiging earnings nyo. For example, itong earnings ko sa Ignition Marketing, magayan, kung paano niya yung customized na screen capture software na ginagamit ko. So, ang tawag dun sa screen capture software na ginagamit ko ay yung Jing. So, kung wala pa kayo nun, kung hindi pa kayo familiar nun sa application na yun, gawin nyo lang ipunta kayo ng Google, then i-type nyo yung Jing. Ayan. Type nyo lang yung Jing. Tapos, ito, sa itong TextMate Jing free screenshot or screencast software. Click nyo lang dyan. Then, here, do sa free download. Click nyo lang free download. Then, depending dun sa gamit yung operating system, pumili na kayo either sa Windows or sa Mac. Click nyo lang yan, then download. Then after that, it will prompt you to install. Install nyo lang siya yung install nyo lang. Then, once na-install na, ang gawin nyo ay puntahan nyo lang yung application. For example, here, sa Jing, click nyo lang yan. So, once nag-run na yung application, ang gawin nyo lang ay, for example, sa email, puntahan nyo lang yung email na gusto nyo i-capture. Then, dito, hover nyo lang dyan. Then, punta nyo sa may parang cross na yan, parang sniper. Click nyo lang yan. So, may lalabas na ganito. Click nyo lang kahit saan. Tapos, i-adjust nyo itong, adjust nyo lang siya. And, ano na lang siya. As after that, ito, ang capture image, hanapin nyo lang yan. Click nyo lang. Then, here, ito yung magpa-prompt sa'yo para i-save. Tapos dito, pwede kang magkaroon ng mga additional edits do sa photo mo. Pwede kang, for example, dito, pwede kang maglagay ng arrow. Yan. Arrow dyan. Pwede mong ilagay. O kaya naman, highlight ka dito. Yan. For example, i-highlight mo yan. Ganyan. Pwede mo i-box para makita. Yan lang gagawin mo. Adjustment. O kaya naman maglalagay ka ng text. Yan, lalagay ka ng text. Kaya mo dyan, I earned 1,600 pesos without doing any effort. Ganyan. Doing any effort. Yan. Yan yung mga pwedeng additional na pwede mong gawin dito. Yan, mga edits na ganyan. Yan. So, after magkaroon ka na ng mga edits na gusto mo dito sa photo na ilagay, punta ka lang dito sa save, yung parang floppy disk. Yan, save mo lang yan. Kasi, click save. So, for example naman, dun halimbawa sa back office naman ng Ignition Marketing, for example dito, sa may earnings mo, o kaya sa home, halimbawa sa home tayo, muna magsimula. For example, here, yun sa total commission mo, paano mo siya i-capture, as much as possible, i-highlight mo yan, viewing details, para makita. Ganun lang din, yung capture. Ayan. Ano mo lang siya, i-adjust mo lang. Ayan. Adjust mo lang siya. Tapos ganun lang din, yung capture image, and then save, maglagay ka ng mga adjustments na pwede mo gusto mong ilagay doon sa picture mo. Ayan. Tapos, finally, doon sa may earnings mo, sa detail the earnings, punta ulit sa may earnings tab. Bali, post ko lang ito, mag-play siya. Gawin mo lang, ganun lang din. Ayan, yung capture frame, ano mo lang siya, yan. Ayan. Drag mo lang siya. Then, save. Dito nga pala, pag halimbawa, ito yung my earnings mo, ang ano mo siya, ang screen capture mo, dapat yung username, tatakpan natin. Kasi kailangan natin i-hide yung privacy ng ating mga direct referrals. So, para ma-hide yun,
Gawin natin, i-click natin itong text. Tapos, mag-drag lang tayo ng ganyan para siya matakpan. Ngayon, ilagay natin hidden for privacy. Yan. Then, ganun lang din. Save natin. Save mo lang. Tapos, ganun na. So, next, ang gagawin naman natin ay yung pagpapublish natin ng mga photos natin. Yung mga proof of incomes natin. So, gawin lang natin. Ito yung suggested ko na kung paano kayo magpa-publish ng mga proof of incomes nyo. Halimbawa, kumita na kayo sa Ignition Marketing. So, ang gawin nyo lang, for example here, add photo. Then, hanapin nyo lang yung photo na gusto nyo. For example, ito yan. Then, say something about the photo. Ako kanila nakalagay, for example, sa photo nito, I earned 6,000 pesos in just 1 month. Example lang naman to. Then, want to know how. Click the link below. Yan. Tapos ilagay mo yung link mo dyan. For example ako, HTTP Pinoy Freedom Fighter Christian Corteso. So, kung mapapansin nyo, yung affiliate link ko medyo kakaiba sa inyo kasi bali kasi bibili ako ng custom domain para medyo kakaiba yung ano. Kasi pag halimbawa yung affiliate link, wala lang kumagana. Yun lang kasi yung tutunan ko sa almost 2 years ko sa internet marketing na kumbaga nakapag-acquire na ako ng nakabili na ako ng mga custom domain. So, kung halimbawa wala ka pang custom domain, yung affiliate link mo ang gamit mo, but in later videos na gagawin ko, magtuturo din ako paano kayo magkakaroon ng custom domain. So, yan. For example, yan. Ito yung crucial, kailangan ilalagay nyo palagi yung affiliate link nyo. Then, sa bawat status update nyo, kailangan itag nyo yung mga direct referral nyo. Kailangan kasi, kailangan ma-spread sa Facebook yung opportunity na ino-offer natin. So, for example, ako, si Ernesto yung direct ko. Ayan, tatag ko lang siya. Kung papansin niyo sa mga members ng team natin, itinatag ko kayo. Kumbaga para ma-expose yung opportunity natin. So, ganun lang palaging gagawin nyo. Kung halimbawa, for example, si Ernesto, yung mga direct referrals niya, dapat itinatag niya yung mga direct referrals niya sa mga status updates niya. For example, lalo na itong mga proof of incomes, kailangan itinatag mo yung mga direct referrals niyo. Tapos, ang isa pa dapat, ito, which is as much as possible, dapat ginagawa nyo to. I-cancel ko lang yan. So, punta ako dito. Leave ko lang yan. So, ito yung as much as possible na ginagawa nyo. So, for every status updates, for example ako, ang status updates is si Ernesto, do sa status update niya, as much as possible, dapat nilalike ko siya. So, for example, ako naman, nag-status update ako, kailangan si Ernesto dapat as much as possible nilalike niya ron. Bakit kailangan natin gawin ganun? Kasi si Facebook kasi, kung mapapansin nyo dito, diba, ito yung pag nagla-login tayo sa Facebook, ito yung madalas natin nakikita, diba, yung news feed natin. So, para mag-appear ang isang tao, for example, itong friend ko na to, para mag-appear siya sa status update ko, sa newsfeed ko, kailangan active yung kanyang profile.
So, kung papansin mo dito sa newsfeed, may dalawang klase kasi yan. Merong top stories on most recent. Kaya dito sa most recent, papansin nyo, nag-iba siya. Kumbaga yan, dalawang klase yan. But by default, ang newsfeed kasi natin nasa top stories. So, paano napupunta yung friend natin dito sa top stories? So, bali merong tatlong condition na hinahanap si Facebook. Unang-una, kailangan fresh yung content na ilalagay ng isang friend mo. Kumbaga, kung madalas siya nag-status update, mas madalas siyang mag-appear sa status update mo. Then, secondly, yun nga, yung sinasabi ko kanina, kailangan nila-like. Mas maraming nagla-like dun sa status update mo, mas, kumbaga, nag-i-stay siya dito sa news feed ng kaibigan mo. So, pag halimbawa, laging makikita ng kaibigan mo yung status update mo, most likely, magiging interested siya dun sa ino-offer natin. Diba? And, ito pang mas critical. Pag halimbawa, may nag-comment, lalong nagiging maraming nagko-comment, lalong nag-i-stay yun dito. So, kaya nga, as much as possible, pag halimbawa nag-status update yung mga direct referrals nyo o kaya yung upline nyo, as much as possible, mag-like at mag-comment kayo. Para kumbaga, yung status update na yun, laging naka-stay dun sa newsfeed ng inyong mga prospect para mas lagi nila nakikita yung in-offer natin. And most likely, pag halimbawa lagi nila nakikita, magiging interested sila and yun nga yung purpose natin, diba? Maging interested sila and ultimately mag-join sila sa opportunity na inaan natin. So, that's it for now. Yun lang muna, binigyan ko lang kayo ng brief explanation kung paano nagwo-work yung newsfeed ng Facebook. So, para mas maintindihan nyo siya, meron akong ginawang ebook na mag-i-explain in detail. So, bali, in-upload ko siya sa group page natin. Punta lang kayo sa files. Then, i-download nyo itong how to subdivide your Facebook friends and utilize it as a source of profit. So, bali, maraming additional na tips regarding Facebook na sinare ko dito. So, pero doon sa in-explain ko kanina, bali nandito siya sa page 25 sa shotgun approach versus sniper approach. Nandiyan siya. In-explain ko siya in detail kung paano ba siya nag-work. Tapos may mga additional tips din dyan. Gawin nyo na, i-download nyo lang siya. So, for now, yun lang muna yung i-explain ko sa inyo. Huwag nyo munang, kumbaga, ang gawin nyo na lang muna yung pinapagawa ko na pag halimbawa na status updates yung either yung apply nyo o kaya yung mga referrals nyo, as much as possible, mag-like and mag-comment tayo para, kumbaga, mag-stay on top ng newsfeed ng mga friends nyo yung mga status updates natin. So, I mean, sa status updates, kailangan lahat. Hindi lang yung regarding sa ignition marketing business natin. As much as possible, lahat ng status updates nila, either nila-like nyo o nagko-comment kayo. For example, ako, dito hindi naman puro regarding business ang sinishare ko. For example, here, ito, may nakita ko magandang article, sinishare ko siya. Yan. Kaya ito, meron akong photo na sinare. Yan. O kaya ito sa picture ng anak ko. Kumbaga, as much as possible, any. Kumbaga, para ang purpose nga natin ay kumbaga maging familiarize yung friends nyo do sa newsfeed nila. Habang palagi tayo nakikita ng mga friends natin, magiging familiar tayo sa kanila. Then, in the future, yung mga ino-offer natin mag-appear sa newsfeed nila. So, yun yung purpose natin. So,
That's it for now. I suggest na unahin nyo yung mga trainings natin do sa online prosperity training. Mas importante na panoorin nyo yung mga trainings doon. So, ito lang muna yung ipapagawa ko sa inyo, kumbaga para hindi kayo ma-divert. Kailangan pagtunan nyo muna ng pansin yung training kasi yun yung foundation natin. Ito kumbaga, yun lang yung gawin natin. Every status updates, mag-like or mag-comment tayo. So, that's it for now. I'll be making some future videos and tips para sa team natin. So, have a great day.